Okay, Ate M. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. At magalugod po kayong tinatanggap sa ating pong Psalms Prayer Warriors. And we are loving praying soldiers and loving messengers of souls. Ayan. Isang karangalan pagpapala po para sa akin na maging inyong host at sa araw na ito habang tayo ay sama-samang nagtitipon para sa pagninilay-nilay at pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Sa lahat po ng mga nanonood sa pamamagitan po ng Facebook Live, maraming salamat po sa inyong pakikiisa at patuloy na pagsuporta. Kahit tayo po ay nasa iba't ibang lugar, tayo po ay nagkakaisa sa isang layunin, ang hanapin ang presensya ng Diyos at patibayin po ang ating pong pananampalataya. Ang ating team ngayon ay King in the Bible at ang ating topic tungkol kay Uzziah. Ang kanyang buhay isang paalala na habang tayo ay patuloy na naghahanap sa Panginoon, tayo ay kanyang ginagabayan at pinagpapala. Ngunit ito rin po ay babala na ang pagmamataas ay maaaring maglayo sa atin sa Diyos. Ayan po, narito po ang isang talata mula sa Biblia na may kaugnay po sa ating paksa. Ang sabi po dito sa Chronica 26, verse 5, ang sabi po dito habang hinahanap niya ang Panginoon, siya ay pinagpapala ng Diyos. Ayan po. Ang ating pong programa ngayong tanghali, ngayong gabi na to, ngayon po ay April na. Napakabilis po ng panahon. Ang ating pong opening prayer, pagkakaloob po ni Sister Raquel Humitilco. Ang ating pong musical opening, pagkakaloob po ni Sister Ampi Garcia. At ang ating pong speaker ngayong tanghali na to, ngayong gabi na to, walang iba po ang ating pong si Ma'am Ardel Sarmiento. Mamaya po, pagkatapos po ng kanyang mensahe, magkakaroon po tayo ng chance na magtanong about po sa mensahe na ating pong napakinggan. At pwede din po tayong magbigay na ating pong mga short reflection. Ito po ay papacilitate ni Sister MJ Rason. At ang ating pong appeal song ay pagkakaloob po ni Ma'am Gina at ni Brother Noel Andrade. Ang ating pong closing prayer, pagkakaloob po ng ating pong speaker, at ang ating pong intercessory prayer mamaya ay pagkakaloob ni Sister Edna Montehermoso. Bago ko po ibigay ang ating pong ang mga participants sa ating pong programa, batiin ko po ang mga nandito po sa loob ng Zoom. Ayan, ako po ay nagkakandabulol-bulol, sobrang excited ngayong araw na to. Ang nandito po sa aking screen, unang-una nandyan po si Ate Nita Cruz. Ayan, welcome back. Na-miss ka po namin. And of course, nandyan si Ate Annie Barrios. At andyan si Sister Geraldine. Andyan din po si Ate Nisita Katoliko. At andyan din po si Ate Ems kasama si Ate. Andyan din po ang ating pong speaker, si Ma'am Ardel Sarmiento. And of course, andyan din po si Ma'am Gina Andrade. Andyan din po si Nanay Lucy de Guzman. At si Ate Edna Montehermoso. Andyan din po si Sister Jenny Valdez. And of course, si Sister Ampi Garcia. Andyan din po si Daddy Rob Somoso. And of course, andyan din po si Brother Fillmore Enriquez, si Brother Jong, at si Sister Langging from Japan. Andyan din po si Sister Guim Odal. And of course, ang ninang po ng Psalms Prayer Warriors, si Ninang Irene, and of course, si Pastor Ray Torres. Ayan po. Ibigay na po natin ang ating pong opening prayer. Raquel Humitilco. Andyan ba? Andyan ba? Ay, Ate Nida. Ate Nida, ikaw po. Sorry po. Okay, sige. Tayo mag-pray. Mapagpala namin Ama ang tahanay sa mga langit. Sa oras na ito, Ama, maraming salamat po muli. At kami po ay nagkasama-sama para makibahagi, makinabang sa mga salita na aming pong maririnig sa mga oras na ito. At nagpapasalamat din po ako, Ama, na muli ay nakasama ako sa Prayer Warriors na sila'y aking muling makadaupalad sa mga oras na ito. At ganoon din po akin pong inaanyayahan po ang banal na espiritu ang pumagitna po sa bawat isa sa amin, lalo tigit sa amin po naman tagapagsalita na inyong gagamitin sa oras na ito. Nawa po ang bawat isa ay tumibay at maging matatag sa aming pananampalataya at ito'y aming magamit sa aming paglalakbay habang kami naririto pa sa sanlibutan ito. Patnubayan po ang lahat ng may bahagi sa oras na ito. Ito po'y aming inihiling at dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at aming tagapagligtas. Amen. Ayan, maraming salamat po, Ate Nida.
ibigay na po natin ang ating pong musical offering, si Sir Ampi Garcia. You are my strength, my when I'm weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you was a precious jewel, Lord, to keep up but be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Amen. Ayan, thank you so much, Sir Ampi, sa magandang awit. At tignan po natin kung may mga humabol po dito po sa ating Zoom. Ayan. So sa puntong ito, dumako naman po tayo sa pakikinig sa salita ng Diyos. Ikinagagalo ko pong ipakilala ang ating pong tagapagsilita sa araw na ito, si Ma'am Ardel Sarmiento, na magbabahagi ng mensahe tungkol sa ating paksa na si Uzziah sa ilalim ng temang King and the Bible. Tunay pong kapanapanabik na mapakinggan ang mga aral mula sa buhay ni Uzziah, mga aral na magbibigay sa atin ng gabay, paalala at inspirasyon sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Kaya naman po, handa po natin ang ating mga puso at isipan at buksan na ating sarili sa mga mensaheng na isiparating sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Mga kapatid, malugod po nating tanggapin si Ma'am Ardel Sarmiento. Ma'am, nasa inyo na po ang panahon.
Oh, hello, magandang tanghali po o magandang gabi dito sa amin. Kumusta po kayo lahat? Ma-beauty po, ma'am. Mukha nga. Sandali. Sa salamin ko. At habang nag-aayos si ma'am, Okay, batiin ko so, po. Ay, sige po. Sige, ma'am. Ibibigyan po lang natin na batiin lang po natin ang ating pong kapita-pitagang si Pastor Daniel Batabara. Hello po, Pastor. Na-miss po namin kayo. At si Sister Wilma Kadait. Hello, Pastor. Hello. We miss you, Pastor. Thank you. Narito na ako. ayun. Okay, so praise the Lord. At natapos po ang ating series about the women of the Bible, right, Sister MJ? Yeah. And Opo. then right now we're Yes gonna po. start tayo sa kings of the Mga lalaki Bible. naman po, ma'am. Mga lalaki naman. Yan, kasi women dati. Okay. So I have chosen this hindi po masyado kasi we have three very very famous na hindi ko na po isinama sa listahan na binigay ko kay Ma'am Shi. So pumili na po tayo doon sa mga not so very popular na king, ano? And we're gonna start the series with the name, yung king po na si King Uzziah. Okay, so I'm gonna start sharing my screen with everyone. Ayan, can you see the screen? Yes, ma'am. Okay, so Uzziah. Ang subtitle po nito ay Blessed o hanggang pumasok ang pagmamataas o ang pride sa kanya. So sa title pa lang po, alam niyo na po ang nangyari kay King Uzziah. Okay, so the character or the king and his reign in the kingdom of Judah ay matatagpuan po natin sa ating aklat sa banal na kasulatan sa chapter o sa 2 Chronicles chapter 26. Okay, so 2 Chronicles chapter 26. Doon po nakabase at doon po natin matutunghayan ang buhay at ang naging pangunguna ni King Uzziah sa bansang Huda. So ibig sabihin, yung isa pong kaharian na sinimulang naging unang hari na si Saul, tapos si David, tapos si Solomon, ang nangyari po ay it was divided into two kingdoms, right? At ito po yung Judah at naging hari dito si King Uzziah. Okay. So, ang sabi po sa atin, many people believe that the greatest danger, ang pinaka mapanganib daw ay in life is failure, no? Minsan, sabi natin, ang hirap na pagka tayo ay nabigo, ano? Ngunit, ang Bible o ang ating nasusulat sa kasulatan ngayon at sa karanasan ni King Uzziah, the Bible teaches something deeper, mas malalim, and sometimes, ang pinaka greatest o pinaka malaking danger ay hindi failure, kundi ang pagiging successful. Aba, yan. So the greatest danger is success. Nako, mga kapatid, di ba lagi na lang tayo sino gusto maging successful, no? Lahat tayo gusto niyan. Pero ito pala ang ating nakita sa aral o sa buhay ni King Uzziah. So many fall not when they are weak, but when they are strong, mga kapatid. So ngayon, we're going to look at the life of Uzziah, isang lalaki na pinagpala ng Diyos, mga kapatid. Siya ay itinaas ng Panginoong Diyos, and yet, ultimately, siya din ay
ibinaba hindi ng mga kalaban, ngunit siya ay siya ay naging failure o siya ay bumaba, siya ay ibinaba ng Panginoon because of pride. P-R-I-D-E. Nako, yan. Kaya sabi po dito sa ating quote, sa ating screen, nakalagay po, many people fail because of hardship, but many more fall because of what? Success. The real test of character, ang pinakang tunay at totoong sukatan ng karakter o ng pag-uugali is not adversity. Hindi daw po yung paghihirap. Minsan ay pagpapala pa talaga ang mahirap o ang nahihirapan, mga kapatid. Ano? But ang alin ang tunay na test? Ito ay yung kapag ikaw ay masagana. Nako, ayan. So tunghayan po natin. Sino ba ito? Meet the King Uzziah. Alam niyo po si King Uzziah, we're gonna start to read chapter 26, Uzziah, the king of Judah. Naging hari po si King Uzziah, siya'y kinurunahan, na maging hari nang siya ay 16 years old pa lamang. Okay? At siya ay naghari sa kaharian ng Huda sa loob ng 52 taon. Napakahaba, ano po? Di ba? It is so long. He did, alam nyo, napakabuti at siya ay sa under ni Prophet Zechariah, siya ay tumalima sa pagsunod sa Panginoon at sa lahat ng payo ni Prophet Zechariah nung panahon na iyon. And he did what was right before God, mga kapatid. Alam nyo, simula ng sinunod niya at siyang nakikinig sa mga aral at sa mga payo, lahat ng mga pagpapala ay ibinigay ng Diyos sa kanya. Siya ang ikasampung hari ng Huda at ang sabi sa 2 Chronicles chapter 26 verse 5, as long as he sought the Lord, God made him prosper. Hanggat siya ay sumusunod at hinahanap ang Panginoon sa kanyang pangunguna at paglilid ng Israel. Alam niyo ang sabi doon? Ang Diyos ay nagpala sa kanya. Napakadaming pagpapala, mga kapatid. Notice this carefully. Yung success niya, mga kapatid, was directly connected to his relationship with what? With God. Kaya ang sabi po sa 2 Chronicles 26:5, yung relasyon niya at pagsunod at paghanap sa Panginoon, yun ang nag-prosper. Doon siya nagkaroon ng success hanggat siya ay connected at may relasyon sa Panginoon. Mga kapatid, ang ganda, no? Now, the blessing of God, ito yung mga binigay na pagpapala. Alam nyo, dahil sa kanyang pagsunod, pagtalima, at pakikinig sa mga payo, alam nyo mga kapatid, nagkaroon na ang Huda ng matagumpay na pakikipagbaka sa Philistines at iba pang mga nasyon. That military was so strong, there was national security, may mga innovations ng mga technology and everything, naging prosperous ang bayan at sumikat at nagkaroon ng magandang influence, mga kapatid. 2 Chronicles 26:15. Ang sabi doon, he was marvelously helped till what? He became strong. He was marvelously helped till he became strong. Kaya ang sabi po doon, God was the reason for his success. So sino ang dahilan ng kanyang tagumpay? Sarili ba niya? Hindi. Ang Diyos. Yan. So siya pinagpala ng lubos.
Everything he had. Ang lahat ng mayroon siya. Ang Diyos ang nagbigay. Ito po yung mga highlights from Uzziah's reign, 2 Chronicles 26. Bilang isang kinilala na righteous king of Judah. So he became king, sabi sa verse 1 to 4. Tapos may mga battle sila sa Philistines, lahat ng mga bayan sa palibot, sa verse 6, and then sa Ammonites sa verse 8, sa verse 9, yung Jerusalem in the top corner of gates and valley gates, napatibay niya yun, na-renovate niya yun. And then sa verses 12 to 13, yung army niya na consists of 2,600 heads of families and 307,500 men under them. O dami. And provides army with armor. Dami nilang weapons. May mga design devices siya ng panglaban, yung mga bows and arrows. And then large stones from walls. Yan mga kapatid. And doon sa verse 16, okay, kasi yung pong chapter ay mayroong 22 verses, ano? Pero pagdating sa verse 16, diyan po malungkot ang nangyari. Ang sabi doon, becomes King Uzziah became arrogant, okay, mga kapatid. Parang siya na yung naging Diyos. Yun, siya na ang nasusunod. At ang sabi ay, he burned incense on the altar in the temple. Now, tandaan po natin, hindi po hari o kung sino man ang napasok sa templo. Ang inatasan ng bahagi at gawaing iyon ay ang mga Levites o ang angkan o sa lahi ni Aaron. Okay? Ngayon siya ay sinaway, mga kapatid, ng mga priests. Sabi, King Uzziah, hindi mo dapat gagawin yan. Okay? Alam nyo, sa halip na sumunod si King Uzziah ng verse na ito, ay nagalit pa siya. Nako, sa sobra na sigurong lumaki na yung ulo, ano? It angered when Azariah and the priest confront him. Alam nyo, dahil doon, nagkaroon siya ng ketong. Yan. Nagkaroon siya ng ketong, nakita agad ng mga tao nandito saan? Sa noo. At tatandaan, ang ketong ay nanggaling saan? Sa Panginoon. At siya ay kinwarantin, siya ay inilayo, siya ay in-isolate, hanggang siya ay mamatay. At siya ay inilibing kasama ang kanyang mga ancestors, mga kapatid. So, yan ang kabuuan ng chapter. Now, where is the turning point, mga kapatid? Ito yun eh. Then comes the saddest part, mga kapatid. When he was strong, the danger was not weakness. Hindi yung kahinaan ang danger. Oh. But what? But the strength. Nung inakala niya siya malakas na at alam niya na lahat ng ginagawa niya, everything. Now, mga kapatid, success made him forget the source of all the power, the strength, and the blessing. So, yan po yung turning point ng buhay niya. So, ngayon, mga kapatid, ito ang tinatawag nating the sin of pride. So, yun ang downfall niya eh. So, ano po yun? The sin of pride. Siya ay pumasok doon sa templo. And he tried to act as priest. Alam mo yun, na parang kaya niya na ding gawin yun. Nagkaroon siya ng presumption. At inignore niya ang correction ng mga priest, mga kapatid. So pride leads to presumption and it led to crossing the boundary, yung guidelines ng Panginoon. Hindi kanya pati ikaw yung naging hari. The boundaries and the guidelines ng Panginoon is hindi mo na gagawin, hindi mo na susundin. Ano?
So yan ang nangyari sa kanya. So that was the sin of pride. So ano po yung consequence? Nagkaroon siya ng leprosy. He lived isolated, mga kapatid. Mag-isa siya. Naging malungkot ang ending ng kanyang buhay, mga kapatid. And he lost influence. And according to 2 Chronicles chapter 26 verse 21, pride will cost you more than you think. Nako, yan talagang pride. Nako, mga kapatid. So ano yung 4 lessons na isi-share ko sa inyo ngayon? Based on the story and the life of King Uzziah. Number 1, no? Ang sabi po doon, success is more dangerous than failure. Nako, mas nakakatakot pala, na maging successful pala than failure, because success can make us what? Forget God. Failure drives us to God. Diba? Pag nabigo na tayo, may sakit, masama, it drives us to God. While success can drive us away from Him. Yan po ang isang lesson sa buhay ni King Uzziah. Now, 52 years po siyang nag-lead, mga kapatid. Maraming mabuting bagay siyang nagawa. Pero yung huling yugto sa buhay niya, mga kapatid, yun ang naging downfall niya. Lesson number 2. Pride destroys what? Spiritual life. Alam niyo ang sabi sa Proverbs 16:18? Pride goes before what? Destruction or before fall, mga kapatid. So kapag may pride na, ang kasunod nun distraction. Ibig sabihin, yung pong spiritual life natin ay masisira. Kapag nasira ang relasyon natin sa Panginoon, wala na. Okay? So yun po yun. Pride destroys spiritual life. Proverbs 16:18, pride goes before destruction. Ganyan po ang nangyari kay King Uzziah. Malungkot. At ikatlong lesson sa buhay niya. Ang sabi, God blesses what? Humility. Pinagpapala ng Diyos ang mayroong mababang loob o kababaang loob. Ang sabi po sa James 4:6, ang sabi doon, God resists the proud, but gives what? But gives grace. Habag at awa, no? To the what? To the humble. Ayun, napakaganda, no? So nakita po natin sa buhay ni King Uzziah, ng Diyos ay totoong nagpapala. Saan? Sa mayroong mababang loob. Ayan. And the last lesson we can learn is that position does not replace obedience. Yun. Hindi kanya pat. Alam niyo yung minsan naiisip natin ako naman na ang leader dito di pwede ko nang gawin itong ganito. Okay? So, minsan, barangay councilor ako, di magagawa ko ang aking kwan. Pwede na, no? But sabi dito, position does not replace obedience. Hindi napapalitan, mga kapatid. Yung dahil ikaw ay may posisyon, ay ikaw ay magdi-disobey na sa boundaries ng Panginoon. Kasi ganyan pong ginawa ni King Uzziah. Ang inisip niya na sa kanyang pagiging hari, pwede niya nang niyang gampanan ang tungkulin o ang pagiging priest. Aba, talaga naman. So, ang sabi doon, being blessed is not permission to disobey. Ayun. Hindi kanya pag pinagpapala tayo at meron na tayong ganito, ganyan, ibig sabihin ay we can do something to twist the truth or mayroon na tayong permission
to some kind of like, bend the rules. Nako, parang minaalala ko sa mga discussion ng mga senador natin sa Pilipinas, bending the rules. Hindi po pala ganoon ang Panginoon. Kaya sabi niya, the same guidelines, the same boundaries stays. Okay? Even though you are placed in a position, mga kapatid. So, yan yung 4 na lessons na makukuha natin sa buhay ni King Uzziah. Now, what is the application? Saan naman natin maia-apply ito sa buhay natin ngayon o sa ating mga kasamahan, sa ating mga pamilya? Sa bilang mga estudyante, mga kapatid, mga nag-aaral or what, sabi doon, stay humble in achievements. Kasi graduation months ngayon, marami may mga awards, may medals, may diploma, may lahat na, may Latin awards and everything, Ang sabi doon, stay humble in achievements. Kapag meron kang nagawa, meron kang na-achieve, stay humble, Sa mga leaders naman, stay what? Accountable. Okay. So, ibig sabihin noon, ikaw ay sasagot sa kung ano man ang resulta ng desisyon na nagawa na implementation ninyo bilang isang organisasyon at ikaw ang leader. Hindi yung kapag masama na ang nangyari, naghuhugas ka na ng kamay at isisisi mo na sa iyong mga member. Hindi ganon. Ang leaders, as leaders, stay accountable sa ating mga desisyon, mga resulta ng ginawa. And as Christians, of course, stay what? Stay dependent on God. Yan. The more we keep the relationship with the Lord, the more blessings and the more He will be able to rule our lives and that we may be able to reflect God's character and be a blessing, mga kapatid. So, the higher God lifts you, kaya tanda natin, the higher, the more na itinataas tayo ng Panginoon sapagkat tayo ay papunta na sa langit at tayo ay pinili at tayo ay mga lingkod niya, the lower you must bow. Ayan. Mas mababa ang iyong pagyuko. Ika nga. Yan ang sabi sa atin. Yan pong aplikasyon sa atin. Ngayon, paalala sa 2 Chronicles 26:16 to remember and to be reminded of his life ni King Uzziah. But when he was strong, his heart was lifted up to his destruction, mga kapatid. So tatandaan, huwag ilagay sa utak o sa sariling bisig ang lakas, kundi ibigay palagi ang credit saan? Sa Panginoon na siyang tagabigay ng pagpapala at lahat-lahat na para sa bawat isa sa atin. Yan ang talata natin. At ang ating panawagan sa tanghaling ito at sa gabing ito, final thought, mga kapatid. Many fall not in weakness. Okay? But in what? But in strength. Tandaan. At ang tanong sa atin, naiiwanan ko po sa inyo sa gabing ito at sa araw na ito, will you remain humble? Kayo daw po ba at ako ay mananatiling may mababang kalooban kapag tayo ay pinagpala ng Diyos? O kapag tayo pinagpapala na ng Panginoon, handa ba kayo na magkaroon pa rin ng mababang kalooban at sisiguruduhin na ang inyong binibigyan ng kapurihan ay ang Diyos? Sana maging kagaya, makasagot tayo ng opo, magkakaroon at gusto ko pong maging parating nakakonekta sa Panginoon at magbibigay ng puri sa kanyang pangalan lamang.
Okay? At hindi sa sariling lakas at maging aral ang buhay ni King Uzziah sa akin ngayon. Sana'y gayon ang ating maging desisyon at matutunan natin ang aral na ito na sa buhay ni Uzziah na pinagpala siya ng Panginoon habang nakakonekta sa Kanya. At nang nagpumasok ang pride, nandoon ang pagbagsak. Huwag nawang mangyari na ang pride na ito ang maghari sa atin, bagkus si Jesus ang magbigay sa atin ng kababaang loob. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Ayan, maraming salamat po sa mensaheng ating napakinggan tungkol kay King Uzziah. Naway magsilbing gabay at paalala ito sa ating lahat na patuloy na magtiwala at magpakumbaba sa Panginoon. Ayan po. Ibigay na po natin ang ating pong appeal song, si Ma'am Gina Andrade at si Brother Noel Andrade. Ay, mali. Mag-asawa po pala sila. Si Ma'am Gina and Brother Noel Andrade. Sorry po. Thank you so much, MJ. Ano po, nag-e-echo ako, no? Yes, ma'am. Kayo po ay nag-e-echo. Leave muna ako sa kabila. Hiwalay muna po kayo. Panandalian. Okay. Rinig ba kami? Rinig ba yung gitara? Yes, Opo. ma'am. Thank you. Naayos ko yung setting. Hear our prayer, God above, as we come to you and seek your patient love. Hear our hearts, hear our minds, hear the echoes of the words we cannot find. Be our hope, be our guide, and our wanderings of weakness break our pride. Not for ease shall we pray, but for strength that we may walk with you this day. So we pray and faith your will be done, as we long to see your kingdom come. We as with one voice, we as with one voice, through Jesus Christ our Lord. Hear our prayer, faithful one, shape our yearnings to the gospel of your Son. Free our hearts, free our minds from the war that sin will wage till you arrive. So we pray and faith your will be done, as we long to see your kingdom come. We as with one voice, we as with one voice, through Jesus Christ our Lord. Be our joy, be our stay,
Amen. Ayan. Amen. Thank you so much po, Ma'am Gina and Brother Noel, sa inyo pong magandang awit na ibinahagi at Ma'am Ardel sa ating pong closing prayer. Shall we pray? Let us pray. Ama naming banal na sumasalangit po kayo dyan sa kaitaasan, marami pong salamat sa inyong pagpapala at pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang makapag-aral at tunghayan ang buhay ni King Uzziah. Panginoon, tulungan na kami ay habang pinagpapala mo ay magkaroon kami ng pagpapakumbaba at patuloy namin pong ihayag at ibigay ang kapapuri sa iyong pangalan lamang. Let us learn to stay humble at alalahanin namin na kayo ang Diyos na may-ari at magbibigay ng lahat. Linisin ang puso namin sa anumang karumihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, maraming salamat po sa mga nak-tune in sa Facebook Live at magkita-kita tayo muli sa Martes, Miyerkules at Huwebes po, same time, same channel. At batiin ko muna po yung mga nandito na humabol